Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso. Ako po si Elsa at maligayang pagbabalik sa tinig ng pag-ibig. Sa bawat kwento may pusong nasasaktan at may pusong natututong bumangon. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pang pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi mo na maibabalik sa dati. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ay siya palang unti-unting dumudurog nito? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Helena. Tumunog ang telepono. Isang matinis at paulit-ulit na tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Napatigil si Helena sa pagtutupi ng mga damit. Sino naman kaya ang tatawag sa ganitong oras? Sinagot niya ito. Medyo inis pa. Hello? Si Mrs. Helena Reyes po ba isinsini? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Formal at walang emosyon. Ako nga po. Bakit? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Mrs., asawa po kayo ni Mr. Marvin Reyes? Biglang kinabahan si Helena. Bumilis ang tibok ng puso niya. Opo, ako nga. Bakit po? Anong nangyari sa asawa ko? Kailangan niyo po sanang pumunta dito sa St. Jude's Hospital. Ang asawa niyo po, naisugod dito. Nagkaroon po ng aksidente. Binitawan ni Helena ang damit na hawak niya. Ang salitang aksidente ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi maaari. Kaalis lang ni Marvin kaninang umaga. Maayos siya. Nakangiti pa nga ito nang halikan siya sa pisngi. Papunta na ako, sabi niya. Nanginginig ang boses. Hindi na niya alam kung paano niya nakuha ang kanyang wallet at susi, kung paano siya nakasakay ng taxi. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makarating sa ospital. Kailangan niyang makita si Marvin. Sa bawat pag-usad ng sasakyan, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na okay lang ang lahat. Siguro, minor accident lang. Siguro, nabangga lang ang sasakyan. Pagdating niya sa emergency room, isang pamilyar na amoy ng antiseptiko at takot ang sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa isang pulis na nakatayo malapit sa nurse's station. Sir, ako po si Helena Reyes. Asawa po ako ni Marvin Reyes. Saan ko po siya makikita? Tumingin sa kanya ang pulis. Isang tingin na puno ng awa. Mrs. Reyes, kalma lang po kayo. Nasaan ang asawa ko? Okay lang ba siya? Nag-atubili ang pulis. Mrs., hindi po ito ordinaryong aksidente sa daan. May naganap pong sunog sa isang hotel sa kanto ng Mabini. Hotel? Anong ginagawa ni Marvin sa isang hotel? May meeting ba siya na hindi niya nabanggit? Okay naman po siya, ligtas, sabi ng pulis, na tila naghahanda para sa susunod na sasabihin. Pero hindi po siya nag-iisa ng matagpuan. Napakunot ang noo ni Helena. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng pagkalito. Anong ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim ang pulis. May kasama po siyang isang babae sa kwarto, Mrs. Parang may bumulong sa tenga ni Helena, isang ugong na unti-unting lumalakas hanggang sa wala na siyang marinig, kundi iyon. Ang mga ilaw sa ospital ay tila lumabo. Ang mga boses sa paligid niya ay naging bahagi na lang ng ingay. Babae? Ang pangalan po ng babae ay Vanessa. Vanessa Ledesma. Dagdag pa ng pulis. Pero parang galing na sa malayo ang kanyang boses. Napasandal si Helena sa pader. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi niya kilala ang pangalan. Pero alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang madalas na pag-uwi ni Marvin ng gabi na, ang mga business trips na biglaan, ang pagiging malamig nito sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Napatakip siya sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi na gustong kumawala. Isang medik ang dumaan sa harap niya, may dalang isang malinaw na plastic bag para sa ebidensya. At sa loob nito, nakita niya ang itim na kurbata ni Marvin. Ang kurbatang siya mismo ang pumili.
Ang kurbatang siya mismo ang nagkabit sa leeg nito kaninang umaga habang sinasabi nitong, I love you. Ngayon, ang kurbata ay naroon sa loob ng isang plastic bag, may bahid ng abo at amoy ng sunog at kasinungalingan. Iyon ang sandaling gumuho ang mundo ni Helena. Yung initial investigation po namin, narinig niyang sabi ng pulis sa kasama nito. Mukhang mas malaki pa to kaysa sa simpleng sunog. Pero hindi na yun pinansin ni Helen. Wala na siyang pakialam. Ang gusto na lang niya ay umuwi, magkulong sa kwarto, at magpanggap na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip. Nagsimula siyang maglakad palayo, tuliro, walang tiyak na direksyon, hanggang sa isang liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Isang kamera, isang reporter ang humarang sa kanyang daraanan, may hawak na mikropono. Mrs. Reyes! Sigaw nito. Mrs. Reyes, sandali lang. Sinubukan niyang umiwas, pero hinarangan siya, at sa gitna ng kahihiyan at pagkabigla, ibinato sa kanya ang tanong na tuluyang dudurog sa lahat ng natitira sa kanya. Mrs. Reyes, totoo po bang sangkot sa isang malaking money laundering scheme ang asawa ninyo? Walang salitang namutawi sa pagitan ni Helena at ng taxi driver sa buong biyahe pauwi. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan, pero wala siyang tunay na nakikita. Ang tanong ng reporter ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang sirang plaka na walang katapusan, money laundering. Isang salitang madalas niyang marinig sa balita, isang krimen na tila nangyayari lang sa ibang mundo. Ngayon, idinidikit ito sa pangalan ng kanyang asawa, sa pangalan ng kanilang pamilya. Pagbaba niya sa tapat ng kanilang bahay, naramdaman niya agad ang kakaibang katahimikan. Ang kanilang kalye, na karaniwang maingay sa mga nag-uusap na kapitbahay, ay biglang natahimik. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang pag-usli ng mga kurtina sa mga bintana. Naramdaman niya ang mga matang nakatitig, mga bibig na nagbubulungan. Ang balita ay mas mabilis pa sa apoy. At ngayon, siya at ang kanyang pamilya ang sentro ng usapan. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang bawat sulok nito, na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ay tila nangungutya ngayon. Ang litrato nila ni Marvin nung kanilang kasal na nakasabit sa pader ay parang isang malaking kasinungalingan. Umupo siya sa sofa, niyakap ang kanyang sarili at hinintay ang pag-uwi ng kanyang anak. Ito ang pinakakinatatakutan niya. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Angela. Nakayuko, bitbit ang kanyang school bag. Nang magangat ito ng tingin at makita siya, tumakbo ito papalapit at yumakap ng mahigpit, humahagulgol. Nay! Hinaplos ni Helena ang buhok ng anak. Anak, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Sa gitna ng mga hikbi, sinabi ni Angela ang mga salitang unti-unting tumusok sa puso ni Helena. Sabi po nila sa school, magnanakaw daw po si Papa. Kayo daw po, pamilya ng mga magnanakaw. Isang mainit na likido ang gumapang sa mga mata ni Helena. Ito ang sakit na higit pa sa pagkakatuklas ng panloloko. Ang makitang nasasaktan ng iyong anak dahil sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang makita ang inosenteng mundo nito na dinudungisan ng kahihiyan. Shh, anak. Hindi totoo yon, sabi niya, kahit ang sarili niyang boses ay basag. Habang pinapatahan niya si Angela, bumukas muli ng malakas ang pinto. Pumasok ang biyenan niyang si Aling Lydia, ang mukha ay lukot sa galit, hindi sa pag-aalala. Helena, nasaan si Marvin? Anong kaguluhan itong nababalitaan ko? Sigaw nito, hindi man lang pinansin ang umiiyak na apo. Tumayo si Helena, inilagay si Angela sa likod niya. Inay, hinaan niyo po ang boses niyo. Anong hinaan? Buong barangay, pinag-uusapan na tayo.
Pinagtatawanan tayo. Ano bang ginawa mo? Ano bang pagkukulang mo at nagkaganito ang anak ko? Hindi makapaniwala si Helena sa narinig. Siya? Siya ang sinisisi? Inay, wala po akong kasalanan dito. Wala. Baka naman hindi mo na inaasikaso. Baka naman puro ka na lang kung ano-ano. Diyos ko, ang reputasyon ng pamilya natin. Sa sandaling iyon, ang lungkot ni Helena ay napalitan ng galit na pinipigilan. Paano nagagawang isipin ng biyenan niya ang reputasyon sa panahong durog na durog ang puso niya? Napakahalaga po ng utang na loob natin kay Tito Rayson. Patuloy pa ni Aling Lydia. Siya na lang ang pag-asa nating makatulong para malinis ang pangalan ni Marvin. Anong muka ang ihaharap natin sa kanya? Hindi pinansin ni Helena ang pangalang binanggit. Ang tanging nakikita niya ay ang kawalang katarungan sa kanyang harapan. Niyakap niya si Angela na lalong napahigpit ang kapit sa kanya. Umalis na po kayo, inay. Please lang, sabi ni Helena. Ang boses ay malamig at mariin. Nagulat si Aling Lydia. Matapos ang ilang saglit na pagtitigan, padabog itong umalis. Isinarado ang pinto ng malakas. Gabi na. Natutulog na si Angela, pero ang mga hikbi nito ay naririnig pa rin paminsan-minsan sa kanyang pagtulog. Umupo si Helena sa kusina. Sa gitna ng dilim, tuliro. Nag-iisa, wasak. Biglang tumunog muli ang telepono. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Walang sumasagot. Tanging ang tunog lang ng paghinga mula sa kabilang linya. Hello? Sino to? Inis niyang tanong. Isang boses ng lalaki ang nagsalita. Malamig, mahinahon, at puno ng pagbabanta. Mrs. Reyes, kinilabutan si Helena. Para sa kaligtasan ng anak mo, manahimik ka lang. Pagkatapos noon, ibinaba na ang telepono. Nabitawan ni Helena ang hawak na telepono. Nagkalat ang mga piraso nito sa sahig tulad ng kanyang puso. Ang galit at lungkot ay biglang napalitan ng purong takot. Ito ay higit pa sa isang simpleng kaso ng panloloko. Higit pa sa money laundering. Kung ano man ito, alam niyang sila ng kanyang anak ay nasa gitna ng isang panganib na hindi niya naiintindihan. Lumipas ang 2 araw na tila isang bangungot na walang katapusan. Ang banta sa telepono ay patuloy na umuukil-kil sa isip ni Helena, isang malamig na kamay na pumipiga sa kanyang puso. Pero sa ilalim ng takot, may isang damdaming nagsimulang mamuo. Ang pangangailangang malaman ang katotohanan. Hindi para kay Marvin, kundi para sa kanya at para kay Angela. Kaya naman, sa kabila ng pag-aatubili at pandidiri, pinilit niya ang kanyang sarili na pumunta sa city jail kung saan pansamantalang nakakulong si Marvin. Ang amoy ng pawis, semento, at kawalan ng pag-asa ang sumalubong sa kanya sa visiting area. Maingay, magulo, malayong-malayo sa malinis at tahimik nilang bahay. Nang makita niya si Marvin na papalapit mula sa likod ng isang makapal na salamin, saglit siyang napatigil. Ibang-iba na ito. Ang kanyang asawa, na laging maayos at presentable, ay mukhang hapis at mas matanda ng 10 taon. Namamayat ito, lubog ang mga mata, at may ilang araw nang hindi nakakapagahit. May lungkot at desperasyon sa mga mata nito nang magtama ang kanilang paningin. Umupo si Helena. Inilagay ang teleponong magkokonekta sa kanila sa ibabaw ng lamesa. Dama niya ang bigat sa bawat paghinga. Helena! Umpisa ni Marvin basag ang boses. Hindi siya sumagot. Dinampot niya ang telepono at itinapat sa tainga. Malamig. Matigas. Walang emosyon. Masaya ka na? Iyon ang mga unang salitang lumabas sa bibig niya. Yumuko si Marvin hindi makatingin sa kanya. Patawarin mo ako. Sa lahat. Patawad? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Helena. Mabubura ba ng patawad mo ang kahihiyan? Ang sakit ng anak natin? Ang mga bulungan ng mga kapitbahay? Helena, makinig ka. Pakiusap ni Marvin, inilapit ang mukha sa salamin.
May kailangan kang malaman. Frame up to. Ginawa nila akong pain. Napataas ang kilay ni Helena. Frame up? O baka naman nahuli ka lang talaga, Marvin? At ngayon, naghahanap ka ng sisisihin? Totoo ang sinasabi ko. Giit nito, ang boses ay desperado na. Oo, nagkamali ako sa'yo. At habang buhay ko yung pagsisisihan. Pero yung money laundering, hindi ako ang utak nun. Pakiusap, maniwala ka. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Hinahanap ang kahit katiting na bakas ng pagsisinungaling. Ang nakita niya ay takot. Purong takot. Mabilis na may dinukot si Marvin mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at lukot na piraso ng papel. Sinubukan niyang idikit iyon sa salamin para mabasa ni Helena. Helena, basahin mo. Hoy! Ano yan? Sigaw ng isang bantay na biglang lumitaw sa likod ni Marvin. Agad na hinablot ng gwardiya ang papel mula sa kamay nito. Bawal yan. Sandali lang. Para sa asawa ko yan. Sigaw pabalik ni Marvin pero huli na ang lahat. Kinuha ng gwardiya ang papel at ibinulsa. Napapikit si Helena sa frustrasyon. Anong nakasulat doon? Wala na. Bulong niya sa sarili. Puno ng pagkatalo. Tapos na tayo, Marvin. Ibaba na sana niya ang telepono nang mapansin niya ang pagtitig ni Marvin sa kanyang kamay na nakapatong sa lamesa. Sa kanyang kaliwang kamay, sa daliri, kung saan dapat naroon ang kanilang wedding ring. Isang mabilis na sakit ang dumaan sa mga mata ni Marvin. Isang sakit na hindi dahil sa rehas, kundi dahil sa isang bagay na tuluyan nang nawala. Yumuko ito at sa unang pagkakataon, nakita ni Helena ang pagyanig ng mga balikat nito. Si Vanessa. Bulong ni Marvin sa telepono. Ang boses ay halos hindi na marinig. Paulit-ulit. Hanapin mo si Vanessa. Siya ang susi. Hindi yun sinabi ng may pagnansa. Sinabi niya iyon ng may takot. Tumayo na si Helena. Sapat na. Hindi na niya kaya. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang huling sigaw ni Marvin sa likod ng salamin. Mag-iingat ka, Helena. Mag-iingat ka. Lumabas siya ng kulungan. Ang puso't isip ay mas magulo pa kaysa noong pumasok siya. Ang galit niya ay napalitan ng nakalilitong pagdududa. Naglalakad siya sa parking lot, gulong-gulo, nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa isang madilim na sulok, malayo sa ibang mga sasakyan, may isang itim at mamahaling kotse na nakaparada. Tinted ang mga bintana nito, pero sa ilalim ng sikat ng araw, naaninag niya ang isang anino sa loob. Isang anino ng lalaking nakaupo sa likod. At naramdaman niya ito, ang pakiramdam na pinagmamasdan. Mabilis siyang naglakad. Halos takbuhin na niya ang daan palabas. Hindi na lumingon pa. Ang imahe ng itim na kotse at ang babala ni Marvin ay nagsama sa kanyang isipan. Lumilikha ng isang malaking tandang pananong na puno ng panganib. Pag-uwi ni Helena, dala-dala niya ang bigat ng mga salita ni Marvin at ang anino ng itim na kotse. Pumasok siya sa bahay na parang isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Ang bawat gamit, bawat litrato, ay tila nababalot sa kasinungalingan. Umupo siya sa sahig ng sala. Niyakap ang kanyang mga tuhod at doon, sa wakas, ay hinayaan ang sariling masira. Humagulgol siya. Hindi lang para sa panloloko, kundi para sa nawalang tiwala, para sa pangarap na winasak, at para sa kinabukasang biglang naging blangko. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Wala siyang lakas. Dinala niya si Angela sa karinderya ng matalik niyang kaibigan, si Tita Lori, isang biyudang mas matanda sa kanya na nagsilbi na ring pangalawang ina. Ang amoy ng nilulutong adobo at mainit na sabaw ang sumalubong sa kanila. Umupo si Helena sa isang sulok habang si Angela ay masayang nakikipaglaro sa pusa ng tindahan. Sa harap ng isang tasang mainit na kape, ikinuwento ni Helena ang lahat. Ang pagbisita sa kulungan, ang babala ni Marvin, ang itim na kotse
Tahimik lang na nakinig si Tita Lori. Hinahaplos ang kanyang likod. Nang matapos si Helena, umiling ito. "Iha," sabi nito sa mahinahong boses. "Ang pag-iyak, kailangan yan. Ilabas mo lahat. Pero pagkatapos niyan, kailangan mo nang punasan ang luha mo." "Hindi ko na po alam ang gagawin, tita," sabi ni Helena. Ang boses ay paos. "Simple lang ang tanong, Helena. Para kanino ka ba lalaban?" Tumingin si Tita Lori kay Angela na masayang naglalaro. "Para ba sa lalaking sumira sa'yo? O para sa batang yan na ang tanging kakampi sa mundo ngayon?" "Ay ikaw?" Tumama sa puso ni Helena ang mga salitang yon. Tumingin siya sa kanyang anak. Sa tawa nitong walang muwang, sa mga matang puno ng tiwala sa kanya. Bigla, ang lahat ay naging malinaw. Umuwi si Helena nang may bagong apoy sa kanyang puso. Hindi na ito apoy ng galit, kundi apoy ng determinasyon. Kailangan niyang maging matatag para kay Angela. Nagsimula siyang maglinis ng bahay, isang paraan para ibaling ang kanyang isip. Nagdesisyon siyang ayusin ang mga gamit ni Marvin sa kanilang aparador. Ilalagay niya sana sa isang kahon ang lahat ng ito, isang simbolikong pagtatapon sa nakaraan. Habang inaalis niya ang mga damit, may nahulog mula sa bulsa ng isang lumang coat. Isang maliit, itim na notebook. Hindi niya ito pamilyar. Dahil sa kuryosidad, binuklat niya. Ang mga pahina ay puno ng mga sulat kamay ni Marvin. Mga numero, mga petsa, mga pangalan ng kumpanyang hindi niya kilala. Magulo. Halos hindi maintindihan. Pero bilang isang dating auditor, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pattern. At sa gitna ng isang pahina, may dalawang salitang paulit-ulit na nakasulat at binilugan ng mariin. Project Nightingale. Ano ito? Isang code? Isang proyekto? Naramdaman ni Helena ang pamilyar na kaba ng isang taong nakatuklas ng isang mahalagang piraso sa isang malaking palaisipan. Ito na ba ang sinasabi ni Marvin? Ito na ba ang susi? Gabi na nang matapos niyang basahin ang buong notebook. Wala pa rin siyang buong sagot, pero meron na siyang simula. Mayroon na siyang direksyon. Pumasok siya sa kwarto ni Angela. Mahimbing na natutulog ang kanyang anak, payapa ang muka. Umupo si Helena sa gilid ng kama, hinaplos ang buhok nito. Sa sandaling iyon, sa harap ng natutulog niyang anghel, gumawa siya ng isang panata. "Hindi tayo pababayaan ni nanay, anak," bulong niya. "Lalaban si nanay para sa'yo." Kinabukasan, may dumating na sulat sa kanilang pintuan. Isang opisyal na liham na may logo ng bangko kung saan nagtatrabaho si Marvin. Kinakabahan niya itong binuksan. Ang mga mata niya ay nanlaki sa nabasa. Ito ay isang formal na abiso dahil sa isinasagawang investigasyon ukol sa kaso ng money laundering. Lahat ng kanilang ari-arian, kasama na ang kanilang joint bank account, ay frozen. Nabitawan niya ang sulat. Tumingin siya sa kanyang wallet. Ilang daang piso na lang ang laman. Bigla, ang bigat ng mundo ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Paano sila mabubuhay? Paano niya poprotektahan ang kanyang anak kung wala silang kahit isang kusing? Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kanilang sala. Hawak ang isang walang lamang pag-asa at isang notebook na puno ng misteryo. Ang bigat ng anunsyo mula sa bangko ay parang isang malaking batong nakadagan sa dibdib ni Helena. Ang bawat sentimo ay bilang. Ang isang lata ng sardinas at kaunting bigas na natitira sa kanilang lalagyan ay tila isang paalala ng kanilang biglaang paghihirap. Paano niya ipapaliwanag kay Ajo ay Angela kung bakit hindi na sila makakabili ng paborito nitong ice cream? Paano sila magsisimula kung ang pundasyon ng kanilang buhay ay biglang hinila mula sa kanilang mga paa? Nakatayo siya sa bintana, nakatingin sa labas, ng isang itim na luxury SUV ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng kanilang gate. Kumunot ang kanyang noo. Sa kanilang simpleng barangay, ang ganitong sasakyan ay agaw pansin. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang lalaking nasa edad 50.
Maayos manamit sa isang mamahaling polo shirt. Pamilyar ang mukha nito. Pamilyar ang tindig. Nanlamig si Helena, si Tito Rayson, ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama, ang ninong sa binyag ni Angela, ang taong itinuring nilang parte ng pamilya, at ang pangalang binanggit ng kanyang biyenan na si Aling Lydia. Nagmamadali siyang lumabas para salubungin ito. Pinilit ang isang nangiti. Tito Rayson, napadalaw po kayo. Ngumiti ng malapad si Rayson, isang nangiting puno ng pag-aalala at simpatya. Helena Hija, nabalitaan ko ang nangyari. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Niyakap siya nito, isang yakap na dapat sana'y nagbibigay ginhawa, pero sa halip ay nagdulot ng kakaibang kaba kay Helena. Pasok po kayo, Tito, sabi niya, pinapanatili ang pagiging magalang. Pagpasok ni Rayson sa kanilang maliit na sala, agad nitong hinanap si Angela. Nasaan ang inaanak ko? Lumabas si Angela mula sa kwarto. Medyo nahihiya. Agad itong nilapitan ni Rayson at kinarga. Angela, apo, kamusta ka na? Huwag kang mag-alala. Andito si Ninong. Umupo sila. Si Rayson ay puno ng mga salita ng pakikiramay. Sinabi niyang parang anak na rin ang turing niya kay Marvin. Sinabi niyang gagawin niya ang lahat para matulungan silang malinis ang kanilang pangalan. Ang bawat salita ay tama. Ang bawat kilos ay nagpapakita ng malasakit, pero hindi mapakali si Helena. Napansin niya kung paanong ang mga mata ni Rayson ay hindi lang sa kanya nakatingin, kundi palihim na sinusuri ang bawat sulok ng kanilang bahay. Tila may hinahanap. Alam mo, Hija, sabi ni Rayson, ibinaba si Angela. Naisip ko, baka may naiwang mga papeles si Marvin dito, mga dokumento mula sa opisina. Alam mo na, baka sakaling may makita akong pwedeng makatulong sa kaso niya. Baka may hindi lang tayo naiintindihan. Ang tanong ay simple. Ang intensyon ay tila mabuti. Pero para kay Helena, iyon ay isang pulang bandila. Bakit interesado ito sa mga papeles? Wala naman po, Tito. Sagot niya ng maingat. Lahat po yata ng gamit niya na may kinalaman sa trabaho ay nasa opisina niya sa bangko. Tumango si Rayson, pero may bahagyang pagkadismaya sa mga mata nito na mabilis din namang nawala. Ah, ganun ba? Sayang. Well, kung may makita ka mang kahit anong di pamilyar, huwag kang mag-atubiling tawagan ako, ha? Tumayo na ito para umalis. Mula sa kanyang bulsa, kumuha ito ng isang makapal na sobre at iniabot kay Helena. Heto, Hija, para sa inyo ni Angela. Alam kong mahirap ang sitwasyon ngayon. Huwag mong tatanggihan ang tulong ko. Tinitigan ni Helena ang sobre. Ito ang sagot sa kanyang mga problema. Pambili ng pagkain, pambayad ng kuryente. Pero sa paghawak niya rito, pakiramdam niya ay may kapalit. Isang kapalit na hindi niya pa alam. Salamat po, Tito, sabi niya sa mahinang boses. Tinanggap ang sobre dahil wala siyang pagpipilian. Bago umalis, lumuhod si Rayson sa harap ni Angela. Hinawakan ito sa balikat. Ngumiti ito ng malambing sa bata. Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi ka pababayaan ni Ninong. Sa hindi malamang dahilan, ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kilabot sa buong katawan ni Helena. Ito'y isang pangako, pero sa pandinig niya, ito'y tunog ng isang babala. Nang makaalis na ang sasakyan ni Rayson, isinara ni Helena ang pinto. Tinitigan niya ang sobrang hawak. Ang pera ay isang kaligtasan, pero ang pagkatao ng nagbigay nito ay isang malaking palaisipan. Kinuha niya ang luma at halos basag ng cellphone ni Marvin na itinabi niya. Binuksan niya ito, umaasang may makikitang kahit anong paliwanag. Tiningnan niya ang mga lumang mensahe na hindi niya pinansin noong mga unang araw dahil sa sobrang galit. Karamihan ay mga spam, pero may isang mensaheng ipinadala noong gabi, bago ang sunog, galing sa isang numerong hindi nakasave. Binuksan niya ito. 5 salita lang ang nakasulat.
5 salita na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Huwag kang magtitiwala kay R. Ang 5 salitang yon sa telepono ni Marvin ay parang isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng pag-iingat sa katawan ni Helena. Huwag kang magtitiwala kay R.R. Rayson. Nag-iisa lang ang R sa kanilang mundo na may koneksyon sa lahat ng ito. Ang perang iniwan ni Rayson ay nakapatong pa rin sa lamesa, isang tukso at isang panganib. Kumuha siya ng sapat para sa pagkain at mga pangangailangan nila sa loob ng ilang linggo at itinago ang natitira sa isang lumang baul. Hindi niya ito gagastusin hanggat maaari. Ang pagtanggap nito ay isang pangangailangan, pero ang paggamit nito ay parang isang pagsuko. Ngayong gabi, pagkatapos niyang patulugin si Angela, inilabas niyang muli ang itim na notebook ni Marvin. Sa liwanag ng isang maliit na lampshade, sinubukan niyang muling unawain ang mga nakasulat. Ang mga numero, ang mga pangalan ng kumpanya, ang mga petsa. Ngayong alam na niya kung sino ang kalaban, nagsimulang magkaroon ng saysay ang lahat. Naalala niya ang kanyang mga araw bilang isang junior auditor bago siya nag-asawa. Ang paghahanap ng mga pattern, ang paghahanap ng mga anomalya sa mga numero, ang kanyang utak na matagal nang natutulog sa mundo ng pagiging may bahay ay nagsimulang gumana muli. Napansin niya na ang mga transaksyon sa ilalim ng Project Nightingale ay laging pumapasok sa bangko sa mga araw na si Marvin ang duty manager. Ang mga halaga ay malaki, pero hindi sapat para automatikong mag-trigger ng red flag. Ang mga pangalan ng kumpanya ay iba-iba, pero nang isearch niya sa internet, halos lahat ay walang tunay na opisina o operasyon. Mga shell companies, ito na yon. Ito ang paraan. Pero paano niya ito mapapatunayan? Ang notebook na ito ay salita lang ni Marvin. Kailangan niya ng opisyal na dokumento. Kailangan niya ng ebidensya. May isang tao lang siyang maiisip na pwedeng makatulong. Kinabukasan, lumuwas siya papuntang Makati. Nagkita sila ni Arthur, isang dati niyang kasamahan sa audit firm na ngayon nasa middle management na sa bangko kung saan nagtatrabaho si Marvin. Sa isang maliit at hindi gaanong mataong coffee shop, ipinaliwanag ni Helena ang kanyang hinala. Namutla si Arthur habang nakikinig. "Helena, delikado yan," sabi nito, palingalinga sa paligid. "Si Mr. Rayson, malaking kliyente yan ng bangko, malakas. At si Marvin, pasensya ka na, pero ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya. Kaya nga kailangan ko ng tulong mo, Art." Pakiusap ni Helena. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. "Alam kong may access ka sa mga archive. Kailangan ko lang makita ang mga transaction slips ng mga kumpanyang ito." Inilapag niya ang isang listahan ng pangalan mula sa notebook. "I-cross-check ko lang. Wala akong ibang gagawin." Nag-alinlangan si Arthur. "Helena, pwedeng matanggal ako sa trabaho dito. O mas malala pa. Para sa anak ko, Art. Nakikiusap ako sa'yo." Ang pagbanggit niya sa kanyang anak ang nagpabago sa ekspresyon ni Arthur. Meron din itong pamilya. Huminga ng malalim si Arthur. "Sige, pero mag-iingat tayo. Hindi ko maipopromise na makukuha ko lahat, pero susubukan ko. Bigyan mo ako ng 2 araw." Ang sumunod na 2 araw ay puno ng pag-aalala. Bawat tunog ng telepono, bawat pagdaan ng sasakyan sa tapat ng bahay nila ay nagdudulot ng kaba kay Helena. Ipinadala niya muna si Angela sa bahay ni Tita Lori para makasigurong ligtas ito. Sa ikalawang gabi, tumawag si Arthur. Ang boses nito ay pabulong at nanginginig. "Helena, nakuha ko ang ilan," sabi nito. Halatang natataranta. "Tama ka. Ang mga pirma sa approval slips. Hindi pirma ni Marvin. Halatang halata na pineke." Napatayo si Helena. Ang puso niya ay bumibilis. "Nasaan ka? Magkita tayo." "Hindi pwede. May sumusunod yata sa akin kanina pa." "Art,
Anong nangyayari? May nakakaalam. May nakakaalam sa ginagawa natin, Helena. Biglang may narinig si Helena na malakas na kalabog mula sa kabilang linya. Art? Arthur? Andyan ka pa ba? Isang sigaw. Isang muffled na sigaw. Helena! May alam sila! Tumakas ka na! At pagkatapos, ang linya ay naputol. Napatulala si Helena. Hawak ang telepono. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Sinubukan niyang tawagan muli si Arthur, pero hindi na ito sumasagot. Ang tulong na inaasahan niya ay napunta sa panganib. At ang taong sinubukan niyang hingan ng tulong ay nasa kapahamakan na rin ngayon. Ang mensahe ay malinaw. Hindi lang siya ang pinagmamasdan. Alam nila ang bawat galaw niya. At hindi sila mag-aatubiling manakit ng sinuman na humadlang sa kanila. Ang katahimikan na naiwan ng naputol na tawag ni Arthur ay mas maingay kaysa sa anumang sigaw. Binalot si Helena ng isang uri ng takot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Isang takot na hindi lang para sa sarili, kundi para sa isang taong nadamay dahil sa kanya. Walang ibang tumatakbo sa isip niya kundi ang mga huling salita ni Arthur. May alam sila. Kinabukasan, hindi na niya kinaya. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Marvin. Nagmadali siyang bumalik sa city jail. Ang puso niya'y kumakabog, hindi sa galit, kundi sa pag-aalala at pagmamadali. Sa pagkakataong ito, nang magkaharap sila sa likod ng salamin, wala nang emosyon sa mukha ni Helena. Tanging isang malamig at matigas na determinasyon. Sino si R? Iyon ang una at tanging tanong niya pagkadampot ng telepono. Walang kumusta ka. Walang pasakalye. Nagulat si Marvin sa biglaang tanong. Nagpalinga-linga ito. Tila tinitingnan kung may nakikinig na bantay. Helena, anong... Sagutin mo ako, Marvin. Giit niya, idiniin ang telepono sa kanyang tainga. Isang kasamahan ko sa trabaho ang posibleng nasa panganib ngayon dahil sa'yo. Sino si R? Nakita ni Helena ang paglunok ni Marvin. Ang takot sa mga mata nito ay mas malinaw pa kaysa dati. Bumulong ito sa telepono. Ang boses ay nanginginig. Si Tito Rayson. Kahit na ito na ang nasa isip niya, ang marinig ang pangalan mula mismo sa bibig ni Marvin ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mundo niya ay umikot. Si Tito Rayson, ang ninong ng anak niya, ang taong tumulong sa kanila, ang taong nagbigay sa kanya ng pera kahapon lang. Paano? Halos pabulong niyang tanong, hindi makapaniwala. Matagal na. Matagal na kaming may utang na loob sa kanya. Paliwanag ni Marvin. Ang mga salita'y nagmamadaling lumabas. Noong nagkasakit si tatay, siya ang sumagot sa lahat. Ginamit niya yon, Helena. Ginamit niya yon para pilitin akong gawin ang gusto niya. Sa simula, maliliit na bagay lang. Pag-approve ng mga loan na hindi dumadaan sa tamang proseso. Hanggang sa lumaki na ng lumaki. Hindi ko alam ang buong plano. Ang alam ko lang, siya ang nasa likod ng lahat. Napapikit si Helena, pilit na pinoproseso ang lahat. Ang kabaitan, ang mga ngiti, lahat ay isang maskara. Bakit ka pumayag, Marvin? Tanong niya. Ang boses ay puno ng sakit at pagkalito. Bakit? Tumingin sa kanya si Marvin at sa unang pagkakataon, nakita ni Helena ang tunay na pinagmumulan ng kanyang pagkakamali. Hindi lang kasakiman, kundi isang bagay na mas malalim. Dahil sa'yo, sabi nito, basag ang boses. Dahil pakiramdam ko, wala akong kwenta sa tabi mo. Ang galing mo, ang talino mo. Ako? Isa lang akong simpleng manager. Gusto kong may mapatunayan. Gusto kong maibigay sa inyo ang lahat. At sinamantala niya yon. Natigilan si Helena. Sa gitna ng lahat ng galit niya, isang katiting na awa ang kanyang naramdaman. Pero mabilis din itong nawala. Napalitan ng urgensya ng sitwasyon. Ang notebook! Nakita ko, sabi niya.
Nanlaki ang mga mata ni Marvin. Itago mo yan! Huwag mong hahayaang makita ni numan. Huli na, may nakakaalam na. Kung ganoon, kailangan mong mahanap si Vanessa, sabi ni Marvin. Ang boses ay puno ng desperasyon. Hindi siya masamang tao, Helena. Biktima lang din siya. Ginigipit siya ni Rayson. Ginamit niya ang kapatid ni Vanessa na may malubhang sakit para kontrolin siya. Siya ang may hawak ng lahat ng ebidensya. Hanapin mo siya. Ang oras ng dalaw ay tapos na. Habang sa pilitang itinayo si Marvin ng mga gwardiya, paulit-ulit niyang isinisigaw ang pangalan ni Vanessa. Umuwi si Helena, nagulong-gulo ang isip. Ang kalaban ay may mukha na. Isang mukha na kilalang kilala niya. Ang susunod na hakbang ay malinaw na. Hanapin si Vanessa. Pagdating niya sa tapat ng kanilang bahay, napansin niya agad. Ang pinto. Bahagyang nakabukas. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sino yan? Walang sumagot. Ang sala ay isang gulo. Nakabukas ang mga cabinet. Ang mga damit ni Angela ay nagkalat sa sahig. Ang mga unan sa sofa ay wari sinaksak. Naglabasan ang mga foam sa loob. May naghalughog. Mabilis niyang tinakbo ang kanyang kwarto. Ang taguan niya ng itim na notebook. Wala na. Kinuha na nila. Nanginginig siyang bumalik sa sala. At doon, sa ibabaw ng maliit na lamesa sa gitna, may isang bagay na iniwan. Isang litrato. Ang litrato ni Angela mula sa huling school event nito, masayang nakangiti habang kumakaway sa kamera. Pero sa ibabaw ng masayang mukha ng kanyang anak, may isang bilog. Isang bilog na ginawa gamit ang isang pulang tinta. Isang target. Ang pulang bilog sa litrato ni Angela ay parang isang nagbabagang bakal na tumatak sa puso ni Helena. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan, nawala ang lahat ng pagdadalawang isip. Ang natira ay ang purong, walang halong instinct ng isang inang poprotekta sa kanyang anak. Ano man ang mangyari, hindi na siya nag-isip pa. Mabilis niyang kinuha ang ilang damit, ang perang bigay ni Rayson, at dumiretso sa karinderya ni Tita Lori. Tita, kailangan ko po ng tulong niyo, sabi niya. Nanginginig, pero determinado. Kailangan niyo pong itago si Angela. Kahit ilang araw lang, huwag niyo pong sasabihin kahit kanino na nandito siya. Nang makita ni Tita Lori ang takot sa mga mata ni Helena at ang hawak nitong litrato, hindi na ito nagtanong pa. Sige Hija, ako ang bahala dito. Huwag kang mag-alala sa bata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Helena ng bahagyang ginhawa. Alam niyang ligtas ang kanyang anak. Ngayon, malaya na siyang kumilos. Ang susunod na misyon, hanapin si Vanessa. Pero paano? Wala siyang alam tungkol dito, maliban sa pangalan. Muli niyang hinalughog ang mga gamit ni Marvin, nagbabaka sakaling may makitang kahit anong bakas. Sa ilalim ng kama, sa loob ng isang lumang kahon ng sapatos, nakita niya ang isang tila resibo mula sa isang flower shop. Isang bouquet ng rosas, ipinadala sa isang Vanessa Ledesma at may address. Isang address sa isang subdivision sa Tondo. Nagsimula ang kanyang paghahanap. Sumakay siya ng jeep, nagtanong-tanong sa mga kanto. Ang lugar ay magulo, masikip at maingay. Malayong-malayo sa tahimik nilang buhay. Bawat eskinita ay tila may sariling kwento. Pagkatapos ng halos isang oras na paglalakad sa ilalim ng sikat ng araw, natuntun din niya ang address. Isang maliit na apartment, halos magkakadikit ang mga bahay. Kumatok siya sa pinto. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit mas malakas. Isang matandang babae mula sa katabing bahay ang nagbukas ng bintana. Wala nang nakatira dyan, Ineng, sabi nito. Po? Saan po sila lumipat? Hinahanap ko po si Vanessa. Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Kaano-ano ka ba niya? Kaibigan po, pagsisinungaling ni Helena. Nako, umalis na yan. Pagkatapos ng balita,
tungkol sa sunog na yan, nag-empake na agad. Umuwi yata ng probinsya. Probinsya? Parang gumuho ang pag-asa ni Helena. Paano niya hahanapin si Vanessa kung ganoon? Pero, dagdag ng matanda, ang kapatid niyang bunso, si Marco nandito pa. May sakit yon, dinadala sa St. Raphael Charity Hospital para sa dialysis. Isang bagong pag-asa, St. Raphael. Nagmamadali siyang pumunta sa ospital. Sa charity ward, nakita niya ang isang binatang payat, maputla, nakaupo sa isang silya habang may mga tubong nakakabit sa braso. Siya na siguro si Marco. Pero paano niya ito lalapitan? Nakita niya ang logbook ng mga bisita sa nurse's station. Mabilis niyang tiningnan. At doon, sa ilalim ng pangalan ni Marco Ledesma, may isang pangalan ng bisita na paulit-ulit. R. Frias. Sa tabi nito, may nakasulat na sponsor, Nightingale Foundation. Nightingale. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Helena. Ito ang koneksyon. Ang Nightingale Foundation, isang kilalang charity organization na madalas lumabas sa society pages, ay itinatag at pinamumunuan ni Rayson. Hindi ito pagtulong. Ito ay isang hawla. Ang sakit ni Marco ang kadenang ginagamit ni Rayson para kontrolin si Vanessa. Lalapitan na sana niya si Marco nang may isang lalaking nakabarong ang pumasok sa ward. Pamilyar ang mukha. Ito ang isa sa mga security personnel na nakita niya sa labas ng city jail noong unang dalaw niya. Ang isa sa mga tauhan ni Rayson. Nag-iwas agad ng tingin si Helena. Nagtago sa likod ng isang poste. Pinanood niya ang lalaki na lumapit kay Marco. May iniabot na sobre at may ibinulong. Tumango lang si Marco, bakas ang takot sa mukha. Naintindihan na ni Helena, binabantayan nila ang kapatid. Kung hahanapin niya si Vanessa, kailangan niyang maging mas maingat. Umalis siya ng ospital, gulong-gulo ang isip. Habang naglalakad sa isang eskinita, isang matandang nagtitinda ng sigarilyo ang pumansin sa kanya. Ineng, kanina ka pa pabalik-balik dito ah. Sino bang hinahanap mo? Si Vanessa po. Vanessa Ledesma. Si Ness. Taga dito yan dati. Mabait na bata yan si Vanessa. Napilitan lang yan sa kung ano man ang pinasok niya. Sabi ng matanda. Kung hinahanap mo, subukan mo sa may lumang bodega sa dulo ng kalye na to. Minsan, nakikita ko siyang pumupunta doon kapag gabi. Isang bodega? Bakit doon? Nagpasalamat si Helena at naglakad papunta sa direksyong itinuro. Isang luma at kinakalawang na bodega ang nasa dulo ng daan. Mukhang abandonado. Gabi na nang magdesisyon siyang bumalik. Tahimik. Madilim. Lumapit siya sa pinto ng bodega. Nag-aalangan. Huminga siya ng malalim at kumatok. Walang sumagot. Kumatok siya ulit. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pero hindi si Vanessa ang nasa likod nito. Ito ang lalaking nakabarong na nakita niya sa ospital. Ang tauhan ni Rayson. Ngumisi ito sa kanya, isang ngising nakakakilabot. Kanina ka pa namin hinihintay, Mrs. Reyes. Isang malakas na tulak mula sa tauhan ni Rayson ang nagpasubasob kay Helena sa sahig ng bodega. Ang alikabok at amoy ng lumang kahoy ay suminghap sa kanyang ilong. Mabilis na isinara ng lalaki ang pinto at ang tanging liwanag na lang ay mula sa isang bumbilyang nakabitin sa kisame, umuugoy at lumilikha ng mga gumagalaw na anino. Nagkamali ka ng pinasok, Mrs. Sabi ng lalaki, dahan-dahang lumalapit. Tumayo si Helena, pinagpagan ang sarili. Ang takot ay naroon, nanunuot sa kanyang mga buto, pero tinabunan niya ito ng tapang. Nasaan si Vanessa? Tumawa ang lalaki. Bakit? May reklamo ka ba sa kanya? Siya ba ang sinisisi mo sa pagkasira ng pamilya mo? Sa isang sulok ng bodega, sa likod ng mga lumang kahon, isang anino ang gumalaw. Lumabas mula sa dilim ang isang babae. Payat. Magulo ang buhok. Ang mga mata ay puno ng pagod at takot. Si Vanessa.
Nang magtama ang kanilang mga mata, isang kuryente ng galit at sakit ang dumaloy sa pagitan nila. Ito ang babaeng kasama ng asawa niya. Ito ang mukha ng kanyang pagdurusa. Ikaw? Sabi ni Helena. Ang boses ay puno ng kinikimkim na sama ng loob. Anong kailangan mo sa akin? Sagot ni Vanessa. Ang boses ay mahina, pero matigas. Helena, dito ka lang pala nagpunta. Isang boses ang bumasag sa kanilang paghaharap. Mula sa isa pang pinto sa loob ng bodega, lumabas ang isa pang tauhan ni Rayson. Pero bago pa man ito makalapit, isang mabilis na kilos ang ginawa ni Vanessa. Takbo! Sigaw niya. Tinulak ni Vanessa ang isang mataas na estante ng mga lata, direkta sa daraanan ng lalaking papalapit. Sa pagbagsak nito, gumawa ito ng malakas na ingay at kaguluhan. Iyon ang pagkakataong ginamit ni Vanessa para hablutin ang braso ni Helena. Dali! Tumakbo sila, patungo sa isang maliit na pinto sa likod na hindi napansin ni Helena kanina. Nagawa nilang makalabas sa isang madilim na eskinita. Rinig nila ang mga sigaw at mura ng mga tauhan ni Rayson mula sa loob. Hingal na hingal silang tumigil sa isang madilim na kanto, ilang blokeng layo mula sa bodega. Hinarap ni Helena si Vanessa. Ang dibdib ay umaalon sa pagod at galit. Bakit mo ako tinulungan? Tanong niya. Dahil pareho lang tayong biktima dito? Sagot ni Vanessa. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Wala akong gusto sa asawa mo. Pinilit lang ako. Pinilit? O nagustuhan mo rin ng pera? Mapait na sabi ni Helena. Umiling si Vanessa. Isang luha ang tuluyang pumatak. Ang kapatid ko, si Marco, may malubhang sakit sa bato. Kailangan niya ng dialysis 3 beses sa isang linggo. Si Rayson ang nagbabayad ng lahat. Kapag hindi ako sumunod sa kanya, ititigil niya ang suporta. Mamamatay ang kapatid ko, Helena. Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ko? Natigilan si Helena. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng isang damdaming hindi niya inaasahan. Pag-unawa. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang mga agaw. Isa rin siyang kapatid na desperadong mailigtas ang kanyang pamilya. Hawak niya kami sa leeg. Patuloy ni Vanessa. Pinilit niya akong akitin si Marvin. Sabi niya, kailangan lang para sa isang business deal. Kailangan niyang ma-frame si Marvin para may mapagbintangan. Ang sunog, hindi iyon aksidente. Sinadya yon para masigurong magkakaroon ng skandalo para mahuli kami. May ebidensya ka ba? Tanong ni Helena. Tumango si Vanessa. Lahat ng pag-uusap namin ni Rayson, ni-record ko bawat utos niya, bawat banta. Itinago ko sa isang lumang cellphone. Nasaan ang cellphone? Nasa hotel, sabi ni Vanessa. Ang mukha ay biglang namutla sa realisasyon. Nasa loob ng safe deposit box sa kwartong nasunog. Nagkatinginan sila. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang paghihirap. Ang lugar na sinunog para itago ang katotohanan. Doon din pala nakatago ang tanging bagay na makapagpapalaya sa kanila. Kailangan nating makuha yon, sabi ni Helena. Ang boses ay matatag na. Sa ilalim ng madilim na langit, sa isang eskinita sa tondo, 2 babaeng sinira ng iisang lalaki ang nagkasundo. Wala silang tiwala sa isa't isa. Ang naroon lang ay isang parehong pangangailangan, isang parehong kaaway, at isang parehong desperadong pag-asa para sa katarungan. Kinuha ni Helena ang kanyang panyo at iniabot kay Vanessa para punasan ang mga luha nito. Nag-aalangan man, tinanggap ito ni Vanessa. Salamat, bulong nito. Iyon ang unang salita ng pagiging tao sa pagitan nilang dalawa. Isang kasunduan na isinilang mula sa abo ng kanilang mga wasak na buhay. Ang plano ay simple pero delikado. Kailangan nilang makapasok sa hotel
Sa mismong kwartong nasunog na ngayon ay itinuturing na crime scene at nakaseal para makuha ang cellphone sa loob ng safe deposit box. Isang maling galaw lang, maaari silang mahuli hindi lang ng mga tauhan ni Rayson, kundi pati na rin ng mga pulis. Wala silang ibang malalapitan. Si Helena, si Vanessa, si Tita Lori, at ang nanginginig pa ring si Arthur na nagtatago na ngayon sa probinsya. Isang kakaibang grupo ng mga ordinaryong taong pinagbuklod ng panganib. Si Tita Lori ang nagbigay ng ideya. Ang pamangkin ko, nagtatrabaho bilang janitor sa hotel na yan. Sabi niya habang nag-uusap sila sa likod ng kanyang karinderya. Pwede niya tayong tulungang makapasok. Si Arthur naman, kahit takot na takot, ay nagbigay ng mahalagang impormasyon sa telepono. Ang access card ng mga janitor, hindi iyan gagana sa mga nakasil na kwarto. Pero ang master key card ng floor manager, kaya yan. Kailangan niyong makuha yon. Naging malinaw ang kanilang misyon. Gabi. Kailangan nilang magpanggap. Kailangan nilang maging mabilis. Dumating ang gabi ng kanilang plano. Suot ang uniforme ng janitor na ibinigay ng pamangkin ni Tita Lori. Pumasok si Helena at Vanessa sa hotel sa pamamagitan ng service entrance. Ang puso nila ay dumadagundong sa bawat hakbang. Ang bawat pagbati ng ibang staff ay parang isang akusasyon. Itinuro sila ng pamangkin ni Tita Lori sa floor manager's office. Naghihintay sila sa pasilyo, naglilinis kunwari, habang pinagmamasdan ang bawat galaw. Nang magkaroon ng pagkakataon, isang emergency call na natanggap ng manager at iwanan nito ang opisina ng bukas, mabilis na pumasok si Helena. Sa loob ng ilang segundo, na para bang isang oras sa pakiramdam niya, nahanap niya ang master keycard sa ibabaw ng lamesa. Kinuha niya ito at mabilis na lumabas. Ang kamay ay nanginginig. Nakarating sila sa floor kung nasaan ang nasunog na kwarto. Ang buong pasilyo ay madilim at tahimik. May malaking police line, "Do not cross" tape na nakaharang sa pinto. Ang amoy ng usok ay nananatili pa rin sa hangin. Isang paalala ng gabing nagsimula ang lahat. Pinunit nila ang tape. Ginamit ni Helena ang keycard. Isang mahinang tunog ng pag-click at ang pinto ay bumukas. Ang loob ng kwarto ay isang bangungot. Itim ang mga pader. Sunog ang mga muebles. Ang kama, na minsang naging saksi sa pagkakasala ng kanyang asawa, ay isa na lang tostadong balangkas. Napapikit si Helena. Pilit na iwinawaksi ang mga imahe sa kanyang isipan. Nasa likod ng painting, bulong ni Vanessa, itinuturo ang isang sunog na larawan sa pader. Tinanggal nila ang painting at lumitaw ang isang maliit na safe. Mabilis na ipinasok ni Vanessa ang kombinasyon. Bumukas ito. At sa loob, naroon ang isang luma at munting cellphone, ang kanilang pag-asa. Hawak na ni Helena ang cellphone. Isang ngiti ng tagumpay ang unti-unting sumilay sa kanyang labi. Nagawa nila. Pero habang papihit na sila para umalis, isang malamig at pamilyar na boses ang pumuno sa katahimikan ng nasunog na kwarto. "Sabi ko na nga ba't babalik kayo?" Dahan-dahan na silang lumingon. Nakatayo sa may pintuan si Rayson. Sa likod niya ay ang dalawang tauhan na humabol sa kanila sa bodega. Ang mukha ni Rayson ay kalmado, pero ang mga mata nito ay nanlilisik at sa labi nito ay may isang nangiting demonyo. Isang nangiting nagsasabing, "Huli na kayo." Ang ngiti sa labi ni Rayson ay parang isang hatol. Walang daan para tumakas. Ang tanging lagusan palabas ay hinarangan ng kanyang mga tauhan. Para silang mga dagang nahuli sa isang patibong. "Ang tapang ninyo," sabi ni Rayson. Dahan-dahang pumapalakpak. "Talagang kahanga-hanga. Lalo ka na, Helena. Hindi ko inaasahan na may tinatago ka palang talino at tapang. Mana ka talaga sa ama mo." Ang pagbanggit niya sa kanyang ama ay parang isang insulto. "Huwag mong babanggitin ang pangalan ng tatay ko." Galit na sabi ni Helena. Iginigiit ang cellphone sa kanyang kamay.
Bakit hindi? Tanong ni Rayson, lumapit ng isang hakbang. Ang ama mo ay isang marangal na tao. Masyadong marangal. Iyon ang ikinapahamak niya. Dito sa mundong ito, Helena, ang mga marangal ang laging nauunang bumagsak. Tapos na ang laro mo, Rayson. Nasa amin na ang ebidensya. Sigaw ni Vanessa. Tumawa si Rayson, isang tawang malakas at nakakainsulto na umalingaw-ngaw sa sunog na silid. Ebidensya? Kinuha niya ang cellphone mula sa kamay ni Helena nang walang kahirap-hirap. Ito ba? Isang lumang piraso ng basura? Tiningnan niya ang cellphone, umiling-iling. Alam niyo, ang problema sa inyong mga mahihirap, masyado kayong sentimental. Masyado kayong umaasa sa iisang bagay. Akala nyo, ito na ang katapusan. Isumbong mo na kami sa pulis, sige! Hamon ni Helena. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan nila. Isang respetadong negosyante o ang asawa ng isang kriminal at ang kanyang kabit? Ang mga salitang yon ay parang sampal kay Helena at Vanessa. Ito ang katotohanan. Sa mata ng batas at ng publiko, sila ang dehado. Ibinulsa ni Rayson ang cellphone. Pero may punto ka, sabi niya. Hindi pwedeng may maiwang bakas. Masyadong magulo kung bubuhayin ko pa kayo. Nanlaki ang mga mata nila. Ang lamig ng bakal ay dumampi sa kanilang mga likuran. Ang mga tauhan ni Rayson ay may hawak ng baril na nakatutok sa kanila. Ito ang plano, sabi ni Rayson, na parang nagpapaliwanag lang ng isang business proposal. Dalawang babaeng desperado, puno ng pagsisisi, bumalik sa lugar ng krimen at nagpakamatay. Isang trahedya, di ba? Pero isang malinis na pagtatapos. Kumuha siya ng sarili niyang telepono at may tinawagan. Oo, ako to, sabi niya sa kausap. Simulan na ang gulo. Tapusin niyo na ang dapat tapusin dyan sa loob, walang ititirang buhay. Ibinalik niya ang tingin sa dalawang babae. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ang huling pag-asa nila, ang huling hihibla ng kanilang tapang, ay unti-unting naglaho. Wala nang matatakbuhan, wala nang matatawagan. Ito na ang katapusan. Hinarap ni Helena si Rayson. Sa harap ng nakaambang kamatayan, nawala ang kanyang takot. Ang natira ay isang dalisay na galit. Maaari mong patayin ang katawan ko, pero hindi ang katotohanan. Sabi niya, ang boses ay hindi nanginginig. Lalabas at lalabas din yan. Ngumiti lang si Rayson. Hindi kung wala nang magkukwento. Itinaas ng mga tauhan niya ang kanilang mga baril, handa ng kumasa. Napapikit si Helena, hinahanda ang sarili sa hindi maiiwasan. Ang huling imahe sa kanyang isipan ay ang nakangiting mukha ni Angela. Patawarin mo si nanay, anak. Pero sa labas, sa halip na putok ng baril, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na malakas, papalakas ng papalakas. Ang tunog ng mga sirena ng pulis. Nagulat si Rayson. Tumingin siya sa bintana at nakita ang mga kumukutitap na ilaw na pula at asul na papalapit mula sa lahat ng direksyon. Ang buong paligid ng hotel ay napapaligiran na. Paano? Sino? Nawala ang nangiti sa mukha ni Rayson, napalitan ng pagkalito at galit. Hinarap niya ang dalawang babae na ngayon ay may bahid ng pag-asa sa kanilang mga mukha. Samantala, sa loob ng city jail, ilang kilometro ang layo, isang kaguluhan ang biglang sumiklab sa common area. Ang mga sigawan at tunog ng nag-uumpugang mga katawan ay umalingaw-ngaw. Sa gitna ng kaguluhan, dalawang preso ang dahan-dahang lumapit kay Marvin. Ang mga matay nakapokus sa kanya at sa kanilang mga kamay may kumikinang na talim ng mga pinatalas na kutsara. Ang kaguluhan sa city jail ay hindi aksidente. Ito ay plinano. Nang matanggap ni Marvin ang balita mula sa isang pinagkakatiwalaan niyang kontak, sa labas na si Helena ay papunta sa hotel. Alam niyang isa itong bitag. Alam niyang sa oras na makuha ni Rayson ang gusto nito, lahat sila ay itutumba na parang mga domino.
Wala na siyang oras, wala na siyang pagpipilian. Ilang araw bago yon, kinausap niya ng palihim ang isang batang gwardiya, si Officer Reyes, na nakikita niyang may integridad pa. May alam akong malaking sindikato, sabi ni Marvin. Pero kung magsasalita ako, papatayin nila ako. Tulungan mo ako at ibibigay ko sa iyo ang lahat. Nag-alinlangan ng gwardiya, pero sa huli, pumayag ito. Nagbigay ito kay Marvin ng isang maliit at halos hindi mapansing audio recorder. Ito lang ang kaya kong gawin, sabi ng gwardiya. Ang bahalang magsalita, nasa sayo na. Kaya nang sumiklab ang gulo, alam na ni Marvin na ito na ang senyales, ito na ang oras ng kanyang paghuhukom. Hinayaan niyang makorner siya ng 2 presong binayaran para patayin siya. Pinapabigay ni boss, sabi ng isa, ngumisi. Wala nang maraming salita. Sabi ng pangalawa, itinaas ang hawak na talim. Pero hindi takot ang nasa mga mata ni Marvin, kundi isang kakaibang kapayapaan. Tumingin siya sa paligid, sa mga kapwa niyang preso na nanonood. Itinaas niya ang kanyang boses, sapat na malakas para marinig ng lahat sa gitna ng ingay. Si Rayson Frias! Sigaw niya. Siya ang utak ng lahat. Isa siyang drug lord at money launderer. Ginagamit niya tayong lahat. Nagulat ang mga preso. Nagulat ang 2 papatay sa kanya. Sa sandaling iyon ng kanilang pag-aatubili, sumugod si Marvin. Hindi para lumaban, kundi para tanggapin ang kanyang kapalaran. Hinawakan niya ang kamay ng presong may hawak na patalim at itinutok ito sa sarili niyang sikmura. Para sa pamilya ko, bulong niya. Isang matalim na sakit ang kanyang naramdaman. Pero bago siya bumagsak, isinigaw niya ang mga huling salita. Habang tinitiyak na ang maliit na recorder sa kanyang bulsa ay nakabukas at gumagana. Pinatay niya ang ama ni Helena Reyes. Pinatay niya si Judge De La Cruz. Papatayin niya kayong lahat. Pagkatapos ay bumagsak siya sa sementadong sahig. Ang kanyang dugo ay unti. Unting kumakalat, sumasama sa dumi ng kulungan. Ang kaguluhan ay biglang natahimik, napalitan ng pagkabigla. Agad na tumakbo si Officer Reyes, hindi para tulungan si Marvin, kundi para kunin ang recorder mula sa bulsa nito, bago pa may makakita. Samantala, sa hotel, ang pagdating ng mga pulis ay nagdulot ng panik kay Rayson. Walang lalabas! Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Harangan ang pinto! Iyon ang pagkakataong hinintay ni Helena. Sa gitna ng pagkakagulo, siniko niya ng malakas ang tauhang nakabantay sa kanya at tumakbo. Hinablot niya ang isang sirang paa ng upuan, isang matulis na piraso ng kahoy. Vanessa! Ngayon na! Sigaw niya. Naintindihan ni Vanessa. Kinuha niya ang isang basag na bote at humarap sa isa pang tauhan. Ang 2 babae, na ilang minuto lang ang nakalipas ay handa ng mamatay, ay lumalaban na ngayon na parang mga liyong ipinagtatanggol ang kanilang mga anak. Nagulat si Rayson sa biglaang pagbabago ng pangyayari. Sinubukan niyang tumakas, pero huli na. Ang mga pulis, na pinangunahan ng isang special task force, ay pumasok na sa kwarto. Ang mga baril ay nakatutok. Rayson Frias, arestado ka! Nabitawan ni Rayson ang cellphone na nahawak niya. Bumagsak ito sa sahig. Sa isang iglap, natapos na ang lahat. Walang emosyon na itinaas ni Rayson ang kanyang mga kamay. Habang pinuposas siya, tumingin siya kay Helena. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, bulong niya. Pero hindi na natinag si Helena. Tinitigan niya lang ito pabalik. Ang mga mata ay nagsasabing, tapos ka na. Nilapitan siya ng hepe ng task force. Mrs. Reyes, ligtas na po kayo. Nakatanggap kami ng isang tip at isang recording. Bago pa man makapagtanong si Helena, tumunog ang telepono ng hepe. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito habang nakikinig. Pagbaba ng telepono, humarap ito sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at awa. Mrs., may masama po akong balita. Galing po sa sea jail,
Ang asawa niyo po, hindi na kailangang tapusin ng hepe ang sasabihin. Sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, alam na ni Helena. Ang lalaking minsan niyang minahal at kinamuhian, ang ama ng kanyang anak, ay wala na. At sa gitna ng tagumpay at katarungan, isang panibagong uri ng sakit, isang sakit na mas malalim at mas komplikado ang bumalot sa kanyang puso. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na parang isang panaginip na malabo at puno ng ingay. Ang pangalan ni Rayson Frias at ang kanyang Nightingale Foundation ay laman ng bawat pahayagan at balita. Isa-isang nabunyag ang kanyang mga krimen, money laundering, drug trafficking at maraming kaso ng pagpatay, kabilang na ang sa ama ni Helena. Isang huwes na unang nag-imbestiga sa kanya, maraming taon na ang nakalipas. Ang recording mula sa sakripisyo ni Marvin ang naging pinakamatibay na ebidensya. Ang kanyang huling mga salita na puno ng katotohanan at pagsisisi ang tuluyang nagdiin kay Rayson. Ang testimonya ni Vanessa, na ngayon ay nasa ilalim na ng Witness Protection Program, ang nagpatibay sa lahat. Si Helena ay naging sentro ng atensyon. Ang dating asawa ng isang kriminal ay isa na ngayong bayani, isang simbolo ng katapangan. Pero sa likod ng mga kamera at mga ngiti ng pasasalamat, ramdam niya ang isang malaking kawalan. Ang paglilitis ay mabilis. Sa harap ng napakaraming ebidensya, si Rayson Frias ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Habang inilalabas siya ng courtroom, nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Wala nang pagbabanta, tanging isang malamig na pagtanggap ng pagkatalo. Sa wakas, nakuha ni Helena ang katarungan. Katarungan para sa kanyang ama. Katarungan para sa pamilya niya. Katarungan para kay Marvin. Malinis na ang kanilang pangalan. Siya at si Angela ay malaya na sa mga mapanghusgang mata ng lipunan. Ang kanilang mga ari-arian ay ibinalik. Pero ang lahat ng ito ay may kasamang isang mabigat na halaga. Isang hapon, ilang araw, pagkatapos ng hatol, dinalaw siya ng biyanan niyang si Aling Lydia. Ibang-iba na ito ngayon. Wala na ang dating pagmamataas. Ang natira ay isang matandang babaeng pinabagsak ng kalungkutan. "Helena," sabi nito, ang boses ay nanginginig. "Patawarin mo ako, anak." Umupo ito sa tabi niya, umiiyak. Nabulag ako. Nabulag ako sa utang na loob, sa reputasyon. Hindi ko nakita ang paghihirap mo, ang paghihirap ng sarili kong anak. Walang sinabi si Helena. Hinawakan na lang niya ang kamay ng kanyang biyenan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sama ng loob ay naglaho, napalitan ng isang parehong pagluluksa para sa isang taong pareho nilang minahal. Sa kabila ng lahat ng pagkakamali nito, isang araw, nakatanggap si Helena ng isang sobre sa koreo. Galing ito kay Officer Reyes, ang gwardiya sa City Jail. Sa loob nito ay isang nakatuping sulat. Ang sulat kamay ni Marvin. Isinulat nito ito bago ang gabi ng kaguluhan. Binuksan niya ito. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. "Helena, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nagtagumpay ako. At ibig sabihin din, wala na ako. Huwag kang iiyak. Ito ang pinili ko. Ito lang ang tanging paraan na alam ko para itama ang lahat ng mali na nagawa ko. Hindi ako hihingi ng tawad sa sulat na ito. Alam kong hindi sapat ang mga salita. Ang sakit na idinulot ko sa iyo at kay Angela, habang buhay ko yung dadalhin. Pero sana, sa ginawa kong ito, kahit paano, ay nabigyan ko kayo ng kapayapaan. Huwag mo akong alalahanin. Alalahanin mo lang ang mga masasayang araw natin kung mayroon pa mang natitira." At si Angela, pakisabi sa kanya, mahal na mahal siya ni Papa. Pakisabi sa kanya, sinubukan kong gumawa ng isang tama sa dulo. Yun lang, mag-iingat kayo palagi, Marvin. Napatak ang mga luha ni Helena sa papel. Mga luhang hindi na dahil sa galit,
kundi sa isang komplikadong halo ng lungkot, panghihinayang, at isang uri ng pagpapatawad na nagsisimula pa lang mamuo. Ilang buwan nang lumipas, ang ingay ng media ay unti-unti nang nawala. Nagsimula nang bumalik sa normal ang kanilang buhay. Isang maaraw na linggo, dinala ni Helena si Angela sa sementeryo. Dinala nila ang paboritong bulaklak ni Marvin, mga puting rosas. Tahimik silang tumayo sa harap ng isang simpleng puntod. Nilinis ni Helena ang lapida, hinaplos ang pangalang nakaukit dito. Nay, tanong ni Angela, ang boses ay seryoso para sa isang bata. Napatawad niyo na po ba si Papa? Tumingin si Helena sa kanyang anak. Tumingin siya sa malayong abot tanaw. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, kasama ang lahat ng bigat na matagal na niyang dinadala. Paano nga ba? Paano mo patatawarin ang isang taong sumira sa'yo, pero siya ring nagligtas sa'yo sa huli? Isang taon na ang lumipas mula nang matapos ang lahat. Ang kanilang bahay ay tila huminga muli. Wala na ang mga mapanuring mata ng mga kapitbahay. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga ngiti at pagbati. Hindi na bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng sakit, kundi ng mga bagong simula. Si Helena ay nagtayo ng isang maliit na pastry shop sa harap ng kanilang bahay. Pinangalanan niya itong Helena's Home-Baked Goodies. Ang amoy ng sariwang tinapay at kape ay pumuno sa kanilang kalye, umaakit sa mga tao. Ang bawat cupcake, bawat cookie na ginagawa niya ay may kasamang kwento ng pagbangon. Si Angela, masaya na. Nakabalik na siya sa paaralan, may mga bagong kaibigan, at ang mga alaala ng masamang panaginip ay unti-unti nang naglalaho. Sa tuwing nakikita ni Helena ang anak na tumatawa at naglalaro, alam niyang sulit ang lahat ng paghihirap. Si Vanessa, matapos maging saksi, ay dinala sa malayo kasama ang kanyang kapatid. Minsan, nakakatanggap si Helena ng isang simpleng text message mula dito. Isang paalala na mayroon silang parehong pinagdaanan. Isang hapon, pagkatapos magsarado ng tindahan, umupo si Helena sa tapat ng bahay nila. Pinapanood ang paglubog ng araw. Nilapitan siya ni Angela. May hawak na isang cupcake na may chocolate frosting at may isang masayang mukha na iginuhit dito. Nay, para sa iyo po, sabi ni Angela. Iniaabot ang cupcake. Ngumiti si Helena, isang tunay at maluwag na ngiti. Salamat, anak. Umupo si Angela sa tabi niya. Ang maliit nitong mga paa ay nakasabit sa gilid ng upuan. Tiningnan ni Angela ang cupcake at pagkatapos ay tumingin sa ina. Nay, sabi ni Angela, naalala niyo po yung tanong ko sa sementeryo? Tumingin si Helena sa kanyang anak. Ang tanong na yon, ang tanong tungkol sa pagpapatawad. Opo, anak, sagot ni Helena. Napatawad niyo na po ba talaga si Papa? Ulit ni Angela. Huminga ng malalim si Helena. Ang tanong na ito ay hindi madaling sagutin. Hindi isang yes o no. Ang pagpapatawad ay hindi isang pangyayaring nangyayari sa isang iglap. Ito ay isang mahabang paglalakbay. Anak, sabi ni Helena. Niyakap si Angela. Ang pagpapatawad. Hindi yan parang magic na kapag sinabi mo, mawawala na ang lahat ng sakit. Huminga ulit siya ng malalim. Ang pagpapatawad ay para sa atin, anak. Para sa puso natin, hindi para sa kanya. Si Papa, nagkamali siya ng sobra. Maraming tao ang nasaktan. Pero sa huli, pinili niyang itama ang pagkakamali niya. Pinili niyang iligtas tayo. Ang mga alaala ng sakit, nandoon pa rin. Pero, mas naiintindihan na ni Nanay ngayon, patuloy ni Helena. Naiintindihan ko kung bakit. Hindi ko sinasabi na tama ang ginawa niya, pero naiintindihan ko ang pinanggalingan niya at sa ginawa niyang pagtatama sa huli. Doon, anak, doon ko nakita ang tunay na pagmamahal niya para sa atin. Tumingin si Helena kay Angela. Hindi ko masasabi na
Buong-buo ko na siyang napatawad ngayon. Pero, hindi na ako galit, anak. Hindi na ako galit. Sa bawat araw na lumilipas, mas natututo akong tanggapin ang lahat. Ang mga pagkakamali, ang mga sakripisyo, at ang pag-asa na sa kabila ng lahat, may bagong simula. Hinawakan ni Helena ang kamay ni Angela. Ang pagpapatawad, iyan ang pinakamahirap na regalo na ibibigay mo sa sarili mo. At ginagawa ko na yan, anak. Ginagawa ko na. Tiningnan niya ang cupcake na may masayang mukha. Isang simpleng mukha, pero puno ng pag-asa. Ang araw ay tuluyang lumubog. Nag-iwan ng isang magandang kulay kahel sa kalangitan. Ang buhay ay patuloy. Ang pagsubok ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang sakit ay naging aral. At ang pagmamahal, sa lahat ng uri nito, ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Hindi na siya naghahanap ng perpektong buhay. Ang hinahanap na lang niya ay isang buhay na totoo. Isang buhay na may pag-asa. Isang buhay na may kapayapaan. At sa wakas, nakita na niya iyon.